Hello mga ka-farmlat and good morning po. Ayan mga ka-farmlat, ito po yung dati nating nakitang property available pala sa mga mahilig po sa mura. Ayan, 1.5 million lang po ito sa 6 na hektarya. 6 hectares and 821 square meter po yung kabuuan. Ito po ay maganda siyang bakahan or kung ano man farming na pwede nyo gawin. Ito po ay may layo na 400 meters dun sa Barangay Road. So sa mga mahilig po sa mura and yung gustong mag-retired na 3 to 5 years pa, tama-tama po ito. Huwag nyo na pong antayin na mag-retired pa kayo bago kayo bumili kasi pamahal ng lupa. Nagkataon po na ito hindi pa rin nabebenta, kaya murang-mura po ito. So yung reason for selling po nito, ito po ay manahan, patay na po yung nakapangalan. So instead na pera yung paghatian ay lupa na lang. Isang issue po nito, lost title po ito, nawala po yung original. Kaya sa mga ka-farmlat natin na naghahanap po ng mura, na hindi maselan sa dokumento, tamang-tama po ito. Dahil napakamura. Imagine mga ka-farmlat, 1.5 million. May 6 na hektarya ka na. Ano po? So ayan, tripping po natin to. So maganda po itong taniman ng fruit bearing trees. Pero kung gagawin yung livestock, huwag nyo ng taniman. Dahil kakainin lang ng mga alaga yung kambing or baka. So sabi po may maliit itong portion na palayan, pero hindi po nag-offer. Dahil po ang nandito sa Quezon na nag-abet nito, may edad na at saka babae po. Yan, sako pa po yan pa ilang nyug na yan. Hanggang dyan po sa may mangga, may sapa po dyan. Paikot. Yan, padiretso po dun sa palayan. Parang 2 wheels pa na nadaan dito. Yung property mga farmlat, itong lugar na to, dadaan dito malapit yung bypass road na Manila Bicol. So magiging accessible na itong property na to. Malapit lang, hindi mismo dito. Siguro mga more or less 2 kilometer drive yung magiging distansya ng new bypass highway sa property na to. Nasa po natin dito. Meron daw dito malaking mangga. So ito pong sapa ay nasa loob mismo ng property. Yan. Parang may nadaang sasakyan dito. Daan to. Ayan, may mga good lumber po, mga punong kahoy yan. Ayan po yung mga ilang nyog. May sako. Baka nakuha po silang buhangin dito. Buhangin nga. Yan. Ingat. So, importante po sa property yung may source ng tubig. Ayan. May bukal po dito. Ayan. May nyug po. May ginawa siyang pispan doon para pagka hindi kailangan ng tubig sa tubigan na iisalan niya. Kukuha nga lang ng mga meron ang mga silapla mo siya ay magpamanila. Ayan, may manggang malaki. Ay, yung itang pinakamalaki pa din sa pa rin. Ito, sako pa ito. Oo, pangalas na. Wala po itong treasure sa ilalim? Oh, yan po yung tubig. Ang forma po nito na ito. Papunta doon sa tubigan. Ay, yun po. So yan, may sako po siyang kawayanan. Hanggang doon po yan. Bakit ito may tubigan mo sa kabilang yun ha? Tapos yun, may parang pispan. Makikita ito sa video ng drone. Kita ano Jeff? Na-video doon? May video ka ng drone? Oo, may napasahan ako rin. Kaya doon ko na Kukunik ko na lang. Ayan. May pailan-ilang pong puno ng nyug. yung ni Madilay, ng taga Binibista.
Sakap to. Yan, sako po ito. Magandang bakahan. Yan. Ilan nga sukat nito, kuya? Pito? Kulang pito. Yan. May tubig po dito, bukal. Bahala sila kung kaya nila ako eh. So yan po ang sakop. Doon na lang po at Marami pong mga puno-puno. Malakas po ang tubig doon. Agos lang ang tubig dyan ay sa May bukal po ito, titingnan natin mamaya. buhay, sabi ng iba buhay. Tayo kapitan ng sawa dyan. Ay ganyan lamang po. Walang problema sa pag-itan dyan na iigi ang buhay ng kalapitin nyo dyan. Kung sakaling makuha nyo. Walang sasabihin namin. Parang katsa. Yan po ang seller. Original pa ho ito eh. Original nga po yan, yung mga datihan pa, pahawak daw po. Mga katsa pa. Yung tatay ko pang nagpagawa niyan eh. Oh, yan na yung original nga yan. Ayan ay original na ano, plano. Yung pong title at saka Tela pa po ito. Yung ilang pong title. Yan. Tsaka po yung deklarasyon lang. Tsaka po yung mga papilis. Barrio of, ano to, Sigiwan? Opo. Hindi po ba yung kinatakutan? Ay, hindi po. Kami po, taga-Sigiwan po talagang tatay at nanay ko. Pero boundary halos yun ano. Boundary na po yun ng, Ito po yung lupa, ilang hektarya po yung lahat? nandiyan po baga nakalagay. 6. 6.8, ano ba yun? Kung kulang pito nga. Okay. Ano lang siya, 6 na hektarya lang. 6,821 square meter lang eh. Hektar po yun, diba? Hindi po. 60,821. Opo. So, ibig sabihin, 821 lang yung square meter na putal. Bale, 6 na hektarya lang. Ay, Ano po itong road na to? ay yan po, gagawin yata pong kalsada yan. May road sa pagitan na yun. Oo. Yan na. Ano ho yan? Kalsada po yan, yung dadaanin niya, tanong kalsada diretso sa ano? Yung bypass road. Oo. Yung diversion road na po nanay. Lumang title to, bakit may road na? Ay, Ibig sabihin, may naman po baga yun. ibig sabihin, may proposed road talaga doon. Oo. Ayan po. Ito na yung dinadaanan ng karotundo na. Oo, yan. Yan siguro. Yung paikot-ikot na yung kaya ang daming daan. At ito po, sir. Then, saan ang likaw ng bypass dyan, ano? Kaya pala butas-butas na yun. Yan po ay, Saan daw po dyan ang likaw ng bypass? meron na po yung pisahan dyan eh. Hindi ko palang po alam kung saan, ano na dyan. Hindi po kasi ako nakakaaw na eh. Sige po. Ito nga po yung mga, nandito pa yung mga resibo ko ng Paikot siya ng kalsada, ng tax. Akong tagabayad yan eh. Yung mga pagpinali po binigay ang aking mga kapatid. Real Property Tax 2020. Yan. Pati po mga death certificate ng nanay tatay ko, kailangan daw po. So, ang nakapangalan po dito yung nanay tatay nyo po? Opo. Wala na Mana po. po namin yung magkakapatid. Mana na to. So, mga ka-farm lot, mana na to. And, yung title po nito pala ay nawawala po. Hindi ko po alam dahil yung pong bahay namin ay nalubog. Nasa Maynila po ako noon. Nung nalubog po siguro Nalubog po yung bahay nung namin eh. Wala po bagang ng natirang bagyo noon. Yan. Kaya po ang ginawa ko. Pero ito po, nakakuha na sila ng CTC sa Lucena po. So, certified true copy po. Dahil matagal na Hawak yan, po nila. yan eh. Yan. So, Kaya po nakakuha ako doon. Alam nyo, 3 araw ko yung binalik-balikan, tumahanap lang. Pumunta ako sa encumbrances, bureau, wala naman. So, wala po siyang pagkakautang, malinis po ang title. Oo, wala yung utang. Ako nagbabayad niyan eh. Ayan nga yung mga resibo rito. So yun mga ka-farmland, so yung i-play ko pong video to ay ito po yung video ni Congressman Helen Tan regarding po sa project na yung sinasabing bypass road na from Ginyangan to Tagkawayan, Quezon. Ayan, so dito po possible dumaan yung bypass road na ginagawa na Manila to Bicol. Ayan. So yan Mga po. biyahero, ito pong papuntang Ginyangan actually from the Maharlika Highway, kakanan ka,
meron pong Sumulong Road. Ito po ay provincial road. Although ito po ay may panukala ako sa Kongreso na ma-convert into secondary national highway, no? So from there po, from Sumulong, badaan po dito, lalabas po tayo ng Quirino Highway. So may mga 7 barangay po ng Tagkawayan ang makikinabang. Yan po yung Manato Station. Kasunod po noon ay Mangayaw, Katimo, Kinatakutan, dadaan po ng Sigiwan, Kulong-Kulong, daan din po ng Alihi, labas po ng Santa Cecilia, at yan na po yung Quirino Highway. So kung makikita nyo po, inililink. So yun mga ka-farm lot, so doon daw po sa mga barangay na yung dadaan. So check po natin yung lot plan ng property. Ayan, so ang address po nito ay Barangay Sigiwan. Ang pinakasukat po pala nito ay 6 hectares and 821 square meter. So meaning mga ka-farm lot, tingnan natin sa Google Earth. So yan, so dito po siya dadaan yung bypass road. Ito na po siguro dito na banda yung video nila na gagawing tulay patawid ng Manato Station. Ayan. So ang katugon siguro nito mga ka-farm lot, ito na. Pero yun po, at least nakita natin mga ka-farm lot na doon talaga dadaan yung property. Ayan. Hindi man madaanan yung property kasi sabi nung mga nandun, doon daw dadaan. Pero hindi po natin alam, mahirap pong maging hyping na ma-interest kayo sa farm na inaahente ko dahil nasabi ko yon. Ano po, hindi po natin sigurado. Basta ang alam ko lang po, nag-usap kami ng seller na presyohan niya na yung lupa ngayon, hindi dahil doon dadaan yung bypass road. Yung presyo ng lupa ngayon, kung ano lang po yung presyuhan, kung ano po yung current situation po ng property. Kaya yan po ay murang-mura lang. Ano po? So pag dinaanan yan, di swerte nyo. Hindi man po daanan yan, at least lalapit po yung property sa magiging national highway. Ano po? So yun yung kagandahan. Kaya kung kayo po ay interesado, message nyo lang po ako.